Ilang araw bago muling bumalik ang sesyon sa Kamara, binigyan din ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na kanilang unang tatalakayin ang mga panukalang batas na pinaprioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At nasa linya ng telepono si Earl Tobias. Earl? Jai, magandang tanghali. Balik sesyon na nga ulit ang Kamara sa Lunes at una sa listahan ng kanilang tatalakayin ang mga panukalang batas na pinauuna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dyan ang Anti-Political Dynasty Bill, Kadena Act o ang paggamit ng blockchain technology sa national budget at ang Party List Reform Act. Pagtitiyak ngayon ni Justice Committee Chairperson Jinky Luistro, buong suporta ang ilalaan ng Kamara sa mga panukalang ito at dadaan ang mga yan sa mabusising pagtalakay ng mga kinatutungkulang komite. Most of the Kongs are part of the majority, no? Which supports the administration. I believe that the pronouncement of the Speaker to include these three bills among our priority bills, I am positive that this will be really addressed by the concerned committees, no? Zay, kung babalikan naman, mismong si House Speaker Faustino Bogie D. III ang nanguna sa paghahain ng Anti-Political Dynasty Bill at sa plenaryo na rin nagmula ang direktiba na maiging mapagdebatihan ng panukala hanggang sa tuluyan itong maisabatas. Samantala, nakalusot na rin naman sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Kadena Act na naglalayong i-blockchain ng paggastos ng national budget para sa mas malinaw at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. At kahit nakabreak ang sesyon ng Kongreso, ilang leader na rin sa Kamara ang hayagang nagsabi na suportado nila ang blockchain-based budget system na nila yung makatutulong upang matuldukan na ang mga tagong transaksyon sa pamahalaan. Zay, inaasahan naman ng Kamara na mas mapabilis pa ang pagtalakay at pagpasa sa mga natitirang panukalang batas sa pagbabalik ng sesyon sa Lunes. Zay.